Nakapunta ka na ba sa lugar na akala mo isang simpleng bakasyon lang? Pero pag-uwi mo, saka mo lang malalaman na meron pala kayong kasama the whole time. Ang kwento na ito ay galing from my sister from another mother. So shout out to Sisi Sabi. Thank you sa pagpadala ng experience mo sa akin, Sisi. Mga bandang 2012 nang mangyari ito. Nagbagyo Is this kaming the mga place? Yeah, magkakaibigan, this is it. mga 18 to 20 people kami noon. Kaya honestly, wala talaga sa isip naming mag-isip ng multo or paranormal. Ang iniisip lang namin ay mag-enjoy. Pero pag-uwi namin ng Manila, saka namin nalaman na hindi lang kami ang naka-check-in sa bahay na yun. Mura lang kasi siya, kasi staff house ng dad ko. Kaya parang caretaker fee lang ang binayaran namin. Ang hindi namin masyadong pinansin noon, 4 sa mga kasama namin ay bukas daw ang third eye. Pagdating pa lang namin sa bahay, napansin kong nagkatinginan silang 4. Parang may nakita sila, pero walang nagsasalita. Ako naman, kahit hindi ako sensitive, may kakaibang feeling agad sa lugar. Pagpasok pa lang ng isa naming kaibigan na may third eye, bigla siyang nahilo. Humiram pa siya ng digicam at kung saan-saan siya kumukuha ng litrato sa bahay. At noong gabing yun, lalong lumala ang kanyang pakiramdam. Pero tuloy pa rin ang bakasyon. Kinabukasan, doon nagsimula ang mga bagay na hindi namin maipaliwanag. Yung kwarto namin, sobrang lamig daw buong gabi. Lahat kami halos nakabaluktot at nakakumot. Pero yung kabilang kwarto, sobrang init naman daw. Nagising halos lahat ng nasa loob ng bandang 2:00 ng madaling araw na pawis na pawis. Ang weird lang kasi magkakatabi lang naman yung dalawang kwarto. Pero ang bintana, pareho ng pwesto. Pero parang magkaibang mundo ang mga temperatura. Pareho ng bintana, pareho ng pwesto. Pero parang magkaibang mundo ang temperature. Siyempre, pinagtawanan na lang namin. Hanggang sa second night, nagkanya-kanya kami ng lakad. May pumunta sa night market, may bumili ng pagkain, at may naiwan din sa bahay. Pagbalik naming lahat, napansin kong sobrang tahimik nung 4 na may third eye. Parang may gusto silang sabihin pero ayaw nilang magsalita. Maya-maya, natulog na ang halos lahat. Ako at isang kaibigan ko na lang ang gising kasi kami ang tagaligpit. Pagkatapos naming maglinis, umupo kami sa isang foam sa sahig malapit sa bintana. Nagkwentuhan lang kami ng mahina hanggang sa pareho kaming natahimik. At sabay kaming nagkatinginan kasi may nakita kami. May aninong dumaan sa labas ng bintana at hindi siya ordinaryong anino. Masyadong malinaw, masyadong solid. At habang gumagalaw siya, hindi nagbabago ang anggulo o hugis niya. Parang taong dumaan mismo sa labas. Pero may isang problema. Nasa second floor kami. Walang dapat na taong naglalakad sa labas ng bintanang iyon. Hindi kami nagsalita. Nagkatinginan lang kami. Tapos, sabay naming sinabi, matulog na tayo. Pilit namin isipin
na baka puyat lang kami. Bandang 3:00 ng umaga, nagising ako. At sobrang weird ng pakiramdam ko. Parang nilalamig at naiinitan ako ng sabay. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero parang may bumubulong sa utak ko na umalis ako ng kwartong iyon. Kaya kinuha ko ang kumot ko at lumabas na ako. Natulog ako sa couch sa sala at doon nakatulog ako ng mahimbing. Kinabukasan, ginising ako ng isa naming kasama na may third eye. Tiningnan niya ako at ang sabi niya, "Gagi, dito ka natulog?" Natawa lang ako. Hindi ko pa rin na-gets kung bakit ganun ang reaction niya. Pero pagbalik namin ng Manila, doon namin nalaman ang lahat. Yung 4 na may third eye, unang araw pa lang, may batang sumilip daw sa pintuan ng bahay. Minsan, pumapaswik, minsan, tumatakbo. Yung kaibigan naming nilagnat ng matindi, nakarinig na pala siya ng may bumubulong buong gabi. Maraming boses. At ayon sa kanya, may matandang lalaking naka-coat and tie na paulit-ulit pumapasok sa isang nakalak ng kwarto sa bahay. Nang ikwento ko iyon sa dad ko, nanlamig ako. Kasi tugma raw sa isang deskripsyon. Dating director daw ng opisina. At doon mismo sa kwartong yun, inatake sa puso. Ang mas creepy, inilibing daw siya ng kasama ang paborito niyang fedora hat. Pero hindi pa doon natapos. Yung mga kasama naming pumunta sa night market, may sarili din silang kwento. Habang nasa jeep sila palabas ng teacher's camp, parang hindi sila marinig ng driver. Nakatingin lang daw ito sa side mirror. Paulit-ulit, takot na takot. Ayon sa dalawang may third eye, may babaeng mahaba ang buhok na nakatayo sa side mirror. Kahit umaandar pa ang jeep, hindi nawawala ang reflection niya. Parang may nakasabay silang bumiyahe. At nang bumaba ang 3 nilang kasama, doon lang daw nawala ang babae. Parang sumama ito sa kanila. At bago kami tuluyang umalis ng bahay, may nakita pa kaming notepad malapit sa hagdan. May nakasulat na iba't ibang kakaibang pangyayari. Kaluskos, kalabog, mga ilaw na kusang bumubukas, at iba-ibang hindi maipaliwanag na tunog. May tally marks pa. Parang matagal nang may nagbibilang ng mga nangyayari doon. Hanggang ngayon, iyon pa rin ang pinaka nakakatakot na bakasyon na naranasan ko. Hindi dahil may nakita akong multo, kundi dahil nalaman ko pagkatapos na marami palang bagay ang nangyari sa paligid namin habang namasyal kaming nagbabakasyon. At hindi man ako naniniwala noon, hindi na ako muling nagstay sa bahay na iyon. Kayo, may lugar ba kayo na pinuntahan na parang ayaw na kayong paalisin? Kung meron man, ipadala mo ang story mo sa Dead Air Stories. Nagustuhan mo ba ang video na to? Hit like and subscribe and click that notification bell para naman updated ka sa mga future videos natin. See ya!